Magandang investment nga ba ang e-bike sa panahon natin ngayon? Naghahanap ka ba ng service sa work o sa school na medyo malapit lang sa tirahan nyo? Gusto mo bang magkaroon ng alternative service sa kotse o motor? Naghahanap ka rin ba ng delivery service ng iyong business na mas makakatipid sa gasolina? Kailangan mo rin ba ng service panghatid sundo sa bata o senior citizen? O kaya hindi ka pa handang mag-apply ng driver's license? Kung ganun, nasa tamang channel ka. At maligayang panunood dito sa aming YouTube channel. Halika at samahan nyo kami na pag-usapan ng tungkol sa e-bike to find out kung worth it nga bang bumili nito. Ang pagpili ng e-bike na alternative way of transportation dito sa Pilipinas ay trending na at popular dahil sa maraming advantages nito. Ito ay eco-friendly dahil hindi naglalabas ng usok, then cost-efficient dahil di kailangan bumili ng mahal na gasolina, mas convenient gamitin dahil madaling nakakalusot sa mga traffic jam sa kalsada. At hindi kailangan ng driver's license at LTO registration. Pero may disadvantages din po ang paggamit ng e-bike. Una, limitado ang layo ng distansya ng battery charge. Pangalawa, matagal ang charging time ng battery na aabot sa 8 hours to 10 hours. At ikatatlo, limitado din ang speed at sadyang design na mabagal ang takbo. Bakit po ba sobrang mataas ang demand ang paggamit ng e-bike sa ngayon? Mas maganda nga po ba na e-bike na ang bilihin para sa alternative transportation? Alamin po natin ang mga klase ng e-bikes dito sa Pilipinas. Una, ang two-wheels e-bike. Ito po ang pinakakaraniwang klase ng e-bike kung saan ito ay may dalawang gulong na katulad ng tradisyonal na single na motor de gasolina. Maganda po ito para sa pang-araw-araw na transportasyon dahil madali po itong gamitin at dalhin. Karaniwang hanggang 2 tao lang po ang kayang sakay ng two-wheels e-bike. Ang kailangan po na kasanayan ay magandang balancing sa two-wheels e-bike. Advantage po kung ikaw ay expert mag-drive ng single na motor para po mas safe na patakbuhin ng rider ang two-wheels e-bike. Ang pangalawang klase po ng e-bike ay ang three-wheels e-bike. Ito po ay may isang gulong sa unahan at 2 gulong sa likuran. Mas stable po ang balanse habang tumatakbo kaysa two-wheels e-bike. May mas malaki rin po itong cargo space na pwedeng paglagyan ng mga pinamili o iba pang mga dalang gamit. Kayang magsakay po ng 3 katao ang three-wheels e-bike. Ang pangangailangan po ng three-wheels e-bike ay madalas ginagamit para sa pang-araw-araw na biyahe, service ng mga estudyante sa school at ginagamit sa pag-groceries o pamimili. Ang pangatlong klase po ng e-bike ay ang four-wheels e-bike. Ito po ay may tig-2 gulong sa unahan at likuran. Mas madali po itong gamitin para sa mga hindi gaanong sanay mag-drive. Mas malaki rin po ang cargo space para sa pasahero at mga pinamili at mga gamit. Pwede po itong magsakay ng 4 katao. Ang pangangailangan po ng four-wheels e-bike ay mas ginagamit ng mga hindi pa sanay mag-drive or naghahanap ng maganda at pinaka-stable ang balanse kapag tumatakbo. Dahil po 4 ang gulong, madalas po itong gamitin ng mga babago pa lamang natututong mag-drive, na kalimitang mga mommy na naghahatid sundo ng estudyante, o kaya po mga senior citizens. Mga ka-e-bike, alin po sa 3 klase ng e-bikes ang pinaka-nagustuhan mo? Ang pagbili po ng e-bike ay isang malaking desisyon. Isa-isahin po natin ang mga dapat tandaan sa pagbili ng e-bike. Una po, ano ang pangangailangan mo, o saan po planong gamitin? Alamin po kung para saan mo ba ito mas gagamitin sa pang-araw-araw. Alin po sa 3 klase ng e-bikes na nabanggit ang angkop sa pangangailangan mo kung bakit ka bibili ng e-bike. Pangalawa, isaalang-alang po ang budget check kung magkano po ang budget na pambili ng e-bike. Ang e-bikes po ay may malawak na price range, kaya't mahalaga po ang hawak mong budget na swak sa presyo ng e-bike. Pangatlo, ano pong magandang brand ng e-bike? Pumili po ng subok na at mapagkakatiwalaang brand, lagi pong isaalang-alang ang magandang brand kaysa presyo nito. Marami na pong mga brand ng e-bikes ang naglabasan ngayon sa market pero mas maganda pa rin po ang brand na kilala sa kalidad, serbisyo, at after-sales support. Pang-4, ang technical specs po ng e-bike. Suriin po ang technical specs ng e-bike bago bumili, kagaya po ng power ng motor, top speed nito, mile range, battery voltage, load capacity, at iba pang importanteng specs ng e-bike. Alamin po kung ang mga technical specs na katangian ay angkop po sa iyong pangangailangan o paggagamitan kung bakit ka po bibili ng e-bike. Pang-5, importante po ang after-sales support ng brand na bibilhin mo. Mahalaga po na suriin ang after-sales support at warranty coverage upang matiyak po ang tamang serbisyong makakamtan mo pagkatapos ng pagbili ng e-bike. Ito po ang mga dapat i-consider sa after-sales support. Warranty coverage. Karaniwan po na may warranty coverage ang mga e-bike, kung saan po ang mga serbisyong repair or free replacement kung may hindi inaasahan at nagkaroon ng factory defects or may nasira po habang nasa warranty period pa. Kasunod po ay malapit na outlet o service center. Importante po na may malapit lang na outlet o service center ng e-bike na binili mo, para madali mo lang mapupuntahan kung sakali po na may mga issue or concern sa e-bike na binili. Sunod po, regular maintenance. Maaaring kasama po sa after-sales support ang mga regular na maintenance check-ups, kung saan po ang mga technicians ay nag-i-inspection at nagsasagawa ng mga kinakailangang pag-aayos o adjustment para po masigurong ang e-bike ay laging nasa maayos na kondisyon. Next po is parts availability. Ang mga pangunahing brand po ng e-bike ay karaniwang may mga authorized service centers, kung saan po maaaring makabili ng mga original spare parts. Ito po ay nagbibigay ng assurance na kung kinakailangan, may mabibilan po ng tamang piyesa para sa e-bike. Ang huling dapat pong alamin sa after-sales support ng e-bike na bibilhin ay ang technical support. Karaniwang po meron customer service hotline o email address ang mga kilalang brand ng e-bike, kung saan po pwede mo silang makontak para magtanong ng mga inquiries, humingi ng tulong o kumuha ng mga importanteng information sa kanilang mga e-bike na nabili mo na.
Bago po tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang po at nagustuhan mo ang aming topic, huwag pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. At sa pagtatapos po ng vlog natin ngayon, mga ka-e-bike, naway na-inspire ka po sa kahalagahan ng paggamit ng e-bike. Ito po ay hindi lamang eco-friendly kundi mas praktikal sa budget. Ang e-bike po ay mabisang alternatibo ng transportasyon sa panahon natin ngayon na makakatulong din po na ma-preserve ang ating inang kalikasan. Salamat po sa panonood at hanggang sa muli po mga ka-e-bikes.